Yan, so tapos na tayo sa pag-setup ng Spring Boot natin sa VS Code. So ngayon naman yung actual na paggawa ng API natin. So para makonect natin yung database natin sa Spring Boot natin. So gawa muna tayo ng packages natin. So click nyo to, yung ating Spring Boot. Ayan, navigate kayo dito, tapos ayan dito, tapos ayan, right click lang natin, tapos new, tapos package. Ayan, so gawa tayo ng sample package lang. Sample lang to, gawa tayo ng model. Saan natin lalagay yung mga i-fetch natin or lalagay natin na table. Ayan, model. Yan, mag-generate niyan. Ayan, ito siya. So gawa pa tayo repository naman ni ni magiging user ng model natin. Repository. Yan, tapos gawa din tayo ng controller natin, no? Kung familiar kayo sa mga ganito sa Java, search nyo na lang. Ayan, so una natin gagawin is punta tayo sa controller natin, no? Ayan, so sa user pala, sorry, sa user natin, ito model. So sa model, gawa tayo ng user. So gawa tayo ng class na user. Yan, so user, enter nyo lang. Yan, kung saan na siyang nag-generate. So yung mga package na may import dito, tignan nyo na lang kung may ma-miss kayo na import. So, meron naman siyang quick fix kapag hinover nyo. So una natin gagawin is tayo ng entity natin sa Spring Boot. So entity, ayan, medyo matagal siya magpakita. Yan, yan, hindi agad nagpa-pop up yung suggested na import. So pwede yung hover. Ayan, checking for quick fixes. Ayan, quick fix nyo lang, tapos import. Yan, hindi kasi sa naka-import. Tapos yung gamit ni Spring Boot na at ID. Ayan, so medyo mabagal, no? Yan, enter nyo lang yan. Tapos pag may error, try nyo na lang na quick fix generated value. Yan, para kung saan na nag-generate ng value yung natin, yung ID na ilalagay natin dun sa database natin. Ayan, eto, pakita siya. So yung ID na lang ang wala. Tapos pwede na tayong gumamit ng mga data type natin, kung ano yung mga ilalagay natin sa table natin. So private lang natin, no? Username, 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 username. Yan, tapos string din, name. Parang baliktad, no? Nauna siya. Yan, private, siguro email. Yan, ayan, tignan nyo, meron na siyang error dito. Hover nyo lang, tapos quick fix import. Yan. Yan, hindi natin nalagyan ng data type. Yan. Yan, tapos mag-generate na tayo ng getter setter natin. Right click nyo lang, tapos ayan, Java code generator, ayan, generate getters and setters. Click nyo lang yan. Ayan, kusa na siyang mag-generate kaysa naman type nyo pa isa-isa. Yan. So after nyan, punta tayo sa repository natin, sa user naman. So gawa naman
tayo ng interface na repository. Ayan, new interface. Ayan, so si user repository. Since kailangan natin mag-extend, no? I-inherit natin yung laman ni user. Extend natin, extends JPA. Ito yung mga package na ni Spring Boot JPA repository. Ayan, enter nyo lang kung saan na yung mag-i-import. Tapos dito natin ilalagay yung natin, yung user natin, tapos yung ID na ginamit natin. Long, ayan. Ito siya. Yung user natin na class, tapos yung ID natin. Ayan. Ayan, di pa pala natin na-import yung user natin. Import natin. Ayan. So, ano yan. Tapos, punta na tayo sa controller natin. Ayan. So, dito naman sa controller natin, pwede tayong gumawa ng class. Pero, ang gagawin muna natin is connect natin yung database natin. So, para magawa yun, yan, punta kayo dito, source, main resources, tapos eto, application properties. Gagawin natin dito na natin ilalagay yung connection ng database natin. Spring.jpa. Ayan, ito yung mga pinag-i-install natin na dependencies. Hibernate. TTL. Ayan. So, kailangan natin mag-update. Auto-update na lang natin to. After nyan, yung data source naman natin, yung magiging location ng natin, database natin, yung MySQL. So, yung URL. Yan, JDBC. MySQL. Tapos yung localhost natin. Localhost. Yan. Tapos, import ng MySQL natin, no? Ayan, so try natin gumawa ng database. So kung nasa taas lang yung MySQL nyo, ito. Yan, tapos may connection na kayo. Siyempre dapat meron yan. Gawa tayo ng query. Bagong query. Try natin dito sa baba. Dito sa side. Yan. Gawa tayo ng bagong database. Create database. Try natin. Mac. Spring Boot. Spring DB. Yan. Tapos, highlight lang natin, right click, tapos run MySQL query. Ayan, ito na yung gagamitin natin. Check nyo pag na-create nyo na yan, refresh nyo lang to. Ayan, ito na siya. So, wala pa laman yan. So, ito yung ilalagay natin ngayon dito. So, X lang natin. Hindi, huwag muna. Ayan, ito yung ilalagay natin. So, slash mac spring db. Yan. Tapos syempre kung mayroong yung username ng nyo, SQL nyo, spring data source username. Sa akin kasi root yung ginamit ko eh. Tapos yung password nyo, sa akin din kasi ginamit ko root din. Yan. Tapos yung driver natin na ginamit install na dependencies, kailangan din natin i-call yun. Yan, driver class, tapos yung pangalan niya, MySQL, CJ
JTBC. Kung hindi pa sa inyo nag-aanot, search pa lang. Search nyo na lang para mas maintindihan nyo. Ayan. Ayan na. So, para matest natin, no, kung may laman ba. Kailangan na natin mag-test. Ayan, try natin maglagay ng Mac data dito mismo sa Mac Spring database natin. So, punta lang natin yung ating Spring Boot. So, kailangan natin gumawa ng class sa ating controller. Ayan, right click nyo, tapos class, tapos siguro user controller. Ayan. Ayan. Kailangan natin gumamit ng REST controller, no? Search nyo na rin kung anong ibig sabihin na ito. Ayan, import na. Tapos yung auto wired, search nyo rin kung ano to. Yan, di nagpapakita yung ano. Ayan naman. Ayan. Tapos, gawin natin ano yung repository natin. Use repository. Ayan. Tapos, ayan. Sa paglagay naman ng data sa database natin, gamit lang tayo ng post mapping. Search nyo din kung ano to. Post mapping. Ayan. Tapos kung ano yung gusto nating magiging API nya. So, mangyayari kasi dyan, ganito siya. Localhost, tapos yung kung anong server siya nag-run, siguro 8080, tapos ayan. Tapos yung pangalan ng database, tapos yung table. Ayan, so siguro sa akin ano na lang, user. Yan, tapos user, dapat ma-import natin yan. User, new user, tapos yung sa repository natin, request, body, user, new user. Ayan, so makikita nyo naman dito pag hindi pa siya na-import. Ayan, import nyo na lang. Ayan, import. Medyo mabagal lang talaga siguro yung ano ko, VS Code ko, kasi masyadong marami nakaran. Yan, after nyan, curly braces. Dito na natin ilalagay yung gusto nating ilagay. So, return nyo lang sa repository. Yan, tapos save. Save naman yung gagamitin natin. Tapos yung new user natin. Yan. Ayan, tapos run lang natin yung app. Paano ba natin siya i-run? Punta tayo sa ayan, dito. Application natin. Try natin i-run. Ayan, hover nyo lang dito, makikita nyo yung run. Yan, papakita yung terminal. Wait lang natin. Ayan, ito yung logo ng Spring. Version 3.20. Ayan, Tomcat initialize port 8080. Ito. Ayan, nagsiset up na siya. Ayan, completed daw. Ayan, so sa port 8080 daw tayo. So, ayun yung localhost 8080. So, test natin yung API natin kung gumagana. Gamit tayo ng tawag dito, Postman. So, search nyo lang sa extension, no? Postman. Para hindi na kayo lumabas ng VS Code. Ayan, ito. Tapos, install nyo lang. Tapos, mag-login kayo. Yun, after nyan, punta na kayo dito. Dapat papakita yan dito. Kung hindi mo makita yan, right-click nyo. Tapos, check nyo. Ayan, ito yung mga extension natin na visible. Ito. So, ito siya.
Ayan, mag-add lang tayo ng bagong request natin. Ayan, tapos rename natin. Mac. Ano ba? Pangalan niya, Mac. Try natin lang yan. Mac Spring request. Ayan. Tapos, add request. Napaka-useful na itong Postman pag gusto nyong malaman kung gumagana yung API nyo. So, post tayo, no? Gusto natin maglagay ng data sa database natin. So, dito sa body, ayan, raw. Raw yung gagamitin natin, no? Tapos, yung text is JSON file since, ayan nga, sa web tayo, JavaScript. So, eto, ganito lang yung paglalagay, no? Pag JSON file. Puntahan natin yung natin, yung user controller natin. Wait lang. Ayan, eto pala. So, dapat ang mauna is name, sunod si username, then si email. Ayun. So, si name muna daw. Ayan. So, name, ganito lang siya. Ganito yung format ng JSON. Ayan, dyan din. Tapos, comma, tapos username. Bahala na kayo kung ano lalagay nyo dito sa akin dyan. Tapos yung email. Oops. Bahala na kayo kung anong pwede nyo ilagay dyan. Ayan. So, ganito dapat yung format ng JSON natin. Ipapadala natin sa database. Tapos yung URL naman, HTTPS. HTTP pala. Ayan. Tapos localhost. Ayun, meron na sa akin. Local host. Sa port 8080, no, sabi ng Tomcat kanina. Tapos yung API natin na ginawa natin dito. Ayan, si /user ang natin. Ayan, tapos send yun na. Ayun. So, ibig sabihin nag-success siya, no? Status, okay, 200 time. Size, ayan. Para ma-check natin kung na-send ba natin sa database, punta tayo sa natin ulit. Sa MySQL natin. Ayan. Kaya tayo ng new query. Dito na lang pala sa new query natin. Ayan. Hanapin natin yung query natin kanina. Ito pala. So, use natin daw si Mac Spring DB. Yan, para magamit natin yung natin, database natin na Mac Spring DB. Run. Ayan. Para makita natin kung meron ba talagang data, show tables natin. Show tables. Tingnan lang natin kung meron ba. Hindi siya nag-show, no? Finish. No database selected. Okay, sorry. So, Mac Spring DB. Ayan. Ayan, so medyo nag-error siya. So, X muna natin to. X natin to. Don't save. Ayan. Bago tayong query. Ayan, tapos use natin si Mac Spring DB. Ayan. Since ito yung nilagay natin dun sa natin. Ayan. Show tables. No database selected. Bakit? Ayan, tignan lang natin kung ano nilagay natin dito sa ating
application properties. Max Spring DB. Tama naman. Ito siya. So, new query, show tables. Ayun. Ito na siya. Diba? Nilagyan natin ng user. Try natin. Ano ba yung laman ni user? Test natin. Ayan. Test natin. Ayan. Ito. So, yung ID daw natin is ayan nga. Ayan na yung email, yung name, tsaka yung ano. Try natin. Tingnan natin lahat. Select from user. Tingnan natin kung ano laman. Yun. Yun. Ibig sabihin gumagana yung API natin. Nice one. So, try naman natin ulit maglagay ulit. So, try natin baguhin yung ayan, request natin. Lagyan naman natin ng day lang. Ayan, tapos day lang to. Tapos day lang to. Ayan, send natin. Ayan, send tayo ulit. Tapos dito ulit. Show tables natin ulit. Ito. Ayan. Yun. Pasak siya. Ibig sabihin gumagana nga siya. So, yung sunod naman, try naman natin fetch, no? So, dito sa user controller. Ayan. Gusto muna natin to, medyo magulo na eh. Don't save. Ayan. So, dito naman, pag gusto natin kunin yung laman ng data natin sa database, since nakapaglagay na nga tayo ng data, try na natin yung API natin kung gumagana ba siya. Try naman natin kunin lahat. So, gamit tayo ng get mapping naman. Tapos na tayo sa sa post. Get mapping. Ayan, pangalanan nyo lang kung anong gusto nyo. Sa akin, siguro users na lang. Ayan. Ayan, tapos yung list. Ayan, Java util yan. Huwag kayo magkakamali dun Ito yun, yung import nya. Tapos yung user natin, import nyo lang. Ayan, tapos get all user. Ayan. Tapos mag-return ulit tayo nung gusto natin makuha. User repository. Tapos, yan, find all kapag gusto natin makuha mga data na nandun. Yun. Fix natin ulit to. Import. Yun. So, punta ulit tayo dun sa sa postman natin. Try natin kung gagana ba siya. So, yan. Stop muna natin tong, hindi. Mamaya na natin i-stop yung server. Ito tayo sa postman. Ayan, gawa tayo ulit ng bagong request. Dito siya. Ngayon, ayan, giget naman tayo. Kukunin natin lahat ng laman nun. So, HTTP localhost mali na naman. Localhost ayan 8080 tapos users yung ginawa ko kanina. So, giget mo lang yan. Send. Ayun, error. Ba't siya nag-error? Kasi kailangan nating restart yung server natin. So, cancel muna natin to. Ayan. So, run natin ulit yung application natin na Spring Boot, yung API natin. Yan, run ulit.
Okay na. Completed na. Ayan, okay na. So, punta tayo ulit sa postman natin. Dun sa request natin kanina. Try na natin i-get ulit. Ayan, send natin. Ayun, okay na. Ibig sabihin, nakukuha natin yung mga laman ng database natin. So, ayun. Yun lang. Napahaba yung video. Magtiis.